puno na. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Sabihin po natin ang ating J1 culture. Sabihin po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Minsan pa, pwede bang itian mo yung katabi mo, sabihin mo, I'm glad that you are here. Sa katabi mo sa kabila, I am glad that you are here. Praise God. Praise God. Si Doc Jing po ay kasama ko kahapon. Nung isang araw, actually pa siya dumating. Dahil tayo po ay nagbukas sa lugar po ng St. Albert ng JA1. And nakakatuwa naman, ang iba po nating kapatiran ay nandoon right now. And nakakatuwa dahil nag-expand naman tayo sa biyaya ni Lord. So right now, sa biyaya ng Diyos, meron tayong opportunity na mas marami pa tayong ma-reach out here in Edmonton. Amen? Amen po ba? Sino pong excited na mag-reach out pa ng maraming mga kaluluwa para kay Lord? Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Sabi mo sa kabila, ikaw din. Amen. Praise God. Ayan. Sino po ang nandito 2 weeks ago? Amen. Last week po si Pastora Lisa ang nag-share. But 2 weeks ago, ang topic po natin is enjoy life and see many happy days. Sabi mo sa atin mo, enjoy life. Enjoy life. By the way, meron po ba ditong first-timer pa lamang? Ngayon pa lamang nakarating or naka-attend sa ganitong gawain? Or probably sa mga nasa online. Hello po. Bago ang lahat, ako po yung magpapakilala. Ako yung nagsasalita na hindi pa ako nagpapakilala. My name is. Ako po si Pastor Ernest Soriano, ang head pastor po ng Jesus the Anointed One Church of Edmonton. At welcome po namin kayo kahit po kayo nasa online. Yan. So 2 weeks ago, ang pinag-aralan po natin is enjoy life and see many happy days. At ang ating pong verse na tinalakay doon is 1 Peter 3 verse 10 to 11. Ituloy po natin right now. Ang title po ng share ko sa inyo is Enjoy Life and See Many Happy Days Part 2 na po. Part 2 na po ito. Excited po ba kayo? Amen. Amen. Misa ba palakpakan nga natin si Lord? Ang Diyos po ay mabuti. Amen. Sabi po sa 1 Peter 3 verse 10, For the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil. So ang number 1 point po natin na pinag-aralan 2 weeks ago is speak life. Speak life. Sabi mo sa kanila mo, speak life. Kung magsasalita tayo, it should be full of life. Kung magsasalita tayo, kung magde-declare tayo, it should be full of life. Can I hear an amen? Amen. Sino po dito kapag meron siyang kausap, gusto niya, ang kausap niya nagbibigay ng buhay? Amen. Gusto niyo yung kausap ninyo nagbibigay ng encouragement? Can I hear an amen? At yan po ang sinasabi sa verse na ito. If you want to enjoy life and see many happy days, kung gusto mo ma-enjoy ang buhay mo, at mabuhay ka ng mahaba, makikita mo habang nabubuhay ka ng mahaba. Sino po dito gustong mabuhay ng mahaba? Amen. Long and satisfied life. Sabi dyan, keep your tongue from speaking evil. Kasi po kapag puro negative ang ating sinasabi, mamaya-maya ay kung ano sinasabi mo, it will attract you. Amen? Kung ano sinasabi mo, yan ang iyong makukuha. Now, we will speak life in the start of the day. Ano po? Sa simula pa lamang ng araw, nag-i-speak ka na agad ng buhay. Lord, maraming salamat dahil ang araw na ito is maganda. Bakit maganda ang araw? Dahil ang Diyos ko ay mabuti.
Dahil ang Diyos ko ay mabuti, mabuti din ang kanyang gagawin. Amen? Amen? So number two na po tayo. Part 2 na po ito. Enjoy life and see many happy days, part 2. Number 2, if we want to enjoy life and see many happy days, is speak with honesty and pursue, ano daw? Pursue. Basahin nga po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Speak with honesty and pursue truthfulness. Doon pa rin po tayo sa verse na yan, 1 Peter 3 verse 10. Kasunod po nung, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Keep your tongue, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Speak with honesty and pursue truthfulness. Sabi niya, truthfulness. Magsalita ng may katapatan at sundin ang katotohanan. Sundin natin ang tama. Kung gusto natin ma-enjoy pala ang ating buhay, kailangan pala natin to. Speak with honesty. Sabi natin honesty. Amen. Right now po kasi, we are living in a world of fake news. Bakit nga ba ganon? Kung mapapansin nyo, kahit sa online, hindi mo na alam kung ito'y tama, or ito ba'y totoo, or ito ba'y legit, or hindi. Right? Can I hear an amen? Diyan pa ba kayo? Marami po ngayon mga scammer. Madami sa inyo tatawag, bigla na lang mag-i-incheck, siyang. Sabi ko, ano kaya to? Scam ata to, pinapatay ko na. Sabi ko, right now, marami po ngayong piracy. Ewan ko sa inyo kung nakakapanood po kayo nung dati, may pirated na DVD. Until now, meron pa rin, sikat pa rin itong piracy na ito. Right now, there's a lot of lies around us. Naintindihan po ba natin? There's a lot of imitations. Sino po dito mahilig bumili ng Jordan na sapatos? Ano kaya kapag nabili mong Jordan ay hindi original? Jordan, Iba yun. May Jordan. Yung iba, ano pa bang fake ngayon? Meron na ngayong fake na kilay. Alam ko sa mga babae, kilay is life. Pero ngayon, merong fake na kilay. Hindi ko po sinasabing wag natin itong gawin, pero that's okay naman. Okay lang naman. Meron nga ngayon fake na buhok, yung kinakabit lang. Yung wig, nagle-level up ngayon ng wig, dati nilalagay lang, ngayon dinidikit na. Pero fake pa rin, right? Anong point mo, Pastor? Ang dami po ngayon hindi legit. Madaming hindi legit. Pero kung gusto nating humaba ang buhay natin, sabi dyan, speak with honesty and pursue truthfulness. Imagine that. Tayo po ay nababuhay sa mundo na puno ng fake. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi ka fake. Legit ka. Sabi mo, legit ka. Yung peking relo, nakatanggap na ba yung peking relo? Peking Jordan, peking picture. Eto ngayon marami pong nakikipag-date, nakikipag-chat lang. Tapos kapag nakita na, bakit iba yung itsura mo sa Facebook pati sa personal? Parang may kakaiba, meron kang filter siguro ginamit. May filter. Kasi ngayon po kahit sa picture po, pwede mo nang yung mga tagyawat mo, pwede na mawala. Right? Ako lang ata Ako lang po Gen Z dito eh. Gen Z po ako, Gen Z. Okay. Ano ba? Pastor, paano naman yon? Class A lang naman ang pambili ko. Hindi ko naman sinasabing bawal kang bumili ng Class A. Okay lang naman. Okay lang naman po. Ano pong pinopoint ko dito? If we will understand, this time, mahirap nang magtiwala agad. Kasi hindi mo alam kung totoo o hindi. Right? Alam niyo po, I think 1 week ago, pumunta po kami ng aking tatay sa isang mall. Naglalakad kami. Sabi namin, bibili namin siya ng jacket. Gusto niya ng jacket eh. So,
naghanap kami ng store at nakakita kami, may sale. Yan ang mga Pinoy naghahanap ng sale. Pumunta kami doon sa sale. Tapos sinanap namin, sabi namin, Papa, ito bagay sa iyo. Pero hindi, I think hindi sale yata yung gusto namin sa kanya. Or sale nga. Ay, sale yun, mahal. Sale yun. Sale po yung aming pinakita sa kanya. Magandang maganda. Sinukat niya. Pero ang tatay ko po, napakatalino po kasi ng tatay ko Ang ginawa niya, tinignan niya yung price, nakalagay kasi 40% off. Tapos ang ginawa niya, kinompute niya. Sabi niya sa akin, hindi to tunay, 30% off lang to. Imagine that. Kayo po ba ganun kayo? Pagka namimili kayo, may nakalagay 30%, 40% off. Tapos, kukomputin nyo. Hindi naman tunay to 30% off lang to. Anong point ko? Anong point ko po dito? Right now kasi, ang hirap na magtiwala. Right? Tama? Pero sabihin mo sa atin mo, pinagkakatiwalaan kita. I trust you. Bakit ganoon, Pastor? Right now, alam niyo po kasi, yan po ay human nature. Nagkaroon po ng human nature after po ng pagkakasala ni Adan at Eva na hanggang ngayon namana na ng bawat isa. Kaya kahit bata, hindi mo naman tinuturuan magsinungaling, pero nagsisinungaling. Dad, I still don't have girlfriend, pero lumalabas ng patago. Ano po? Sabi po sa John 8:44, devil was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Ang sinasabi po dyan na devil ay si Satan. So si Satan is father of lies. Ano po? Father of lies. Yan po ang kanyang identity. That's why truth matters to God. Sabi niya, truth matters. Napaka-importante po ng katotohanan. Napaka-importante na sinasabi natin ang totoo. Napaka-importante na maging honest ka. Because sabi ni Benjamin Franklin, honesty is the best. Alam na alam po natin yan. Simula pagkabata, yan ang sinasabi natin. Honesty is the best policy. Why does pursuing truth and speaking with honesty matter? Bakit ito important? Letter A, unang-una, because it will set you free. Because it will set you free. Basahin nga po natin, because it will set you free. Dahil palalayain ka ng katotohanan, tayo ay saan lalaya, Pastor? Pero bago ko paliwanag, basahin muna natin sabay-sabay ang John 8:31-32, 1-3, go. Sabay-sabay po natin basahin. Jesus said, pakiramdam ko po talaga, inaantok kayo. Okay lang yan. Okay. Jesus said to the people who believe in Him. Sa lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesus, ito ang sinabi ng Panginoong Hesus, you are truly my disciple if you remain faithful to my teachings. If you remain faithful. And verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ang sinabi dyan, malalaman mo muna ang katotohanan. After mong malaman ang katotohanan, ikaw ay lalaya. Anong ibig sabihin yan, Pastor? You will know the truth. Ang sinasabi po ni Jesus dyan na truth, mismo ay siya. Ano po? Kung sino mismo si Jesus. Now, when we know Jesus, tayo po ay makakalaya. Saan makakalaya, Pastor? Iba't iba po. Sino po dito gusto makalaya sa kanyang utang? Sino po dito gusto makalaya sa kanyang worries? Sino po dito gusto makalaya sa kanyang kasalanan? Amen. Sa bawat isa sa atin, meron tayong bawat isa na gusto natin makalaya doon. At sinasabi natin, Lord, paano ba ako makakalaya? One thing na kailangan natin, isa lang ang kailangan natin para tayo makalaya. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus.
Because when we know Jesus, He will set you free, kapatid. I don't know about you, maybe dumating ka dito at hindi ko alam, maybe meron kang something na dating-dati pa na kasalanan na hindi ka makaalis. Pastor, oo, meron ako talagang kasalanan. Hindi to alam ng asawa ko, hindi to alam ng kung sino. Alam ko lang, pero kita ko ni Lord. Alam ni Lord yan, kapatid. Pero isang bagay, isa lang ang kailangan natin para tayo makalaya. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. That's the good news. Set you free means paglaya. Paglaya sa kasinungalingan at gawa ng kaaway. Kasi ang daming sinasabi ng kaaway. Ano sinasabi ng kaaway sa atin? Ang sinasabi ng kaaway sa iyo, di ka karapat-dapat. You're not worthy. You're not enough. Yan lagi sasabihin ng kaaway sa iyo, you're not enough. At sasabihin ng kaaway sa iyo, yan ka na naman, born again ka pa. Pupunta ka pa ng church, tapos pagbalik mo, gayon din naman ang ugali mo. Yan po ang sasabihin ng kaaway. Ano pa sasabihin ng kaaway? Kung ano-ano, para ma-discourage ka. Ito lang po ang naintindihan ko. The devil knows your name, but calls you by your sin. But God knows your sin, but He calls you by your name. Ganyan po ang ginagawa ng kaaway. Sasabihin ng kaaway ang iyong past. Ano ba ikaw nung past? Ako lamang ito. Alam niyo po yung nakaraan. Si Pastor Ernest po ay hindi po nagsimula na bigla na lang akong ganito. Ako po ay nagsimula na talagang wala akong ka-interest sa ministry ng Panginoon. Wala akong pakailam kung ano nangyayari, basta gusto ko lang uma-attend. Yan po ako noon. Basta ako nandoon, nakikita ko si Crush. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, Lord. But then, sabi ko, ganito na ba talaga ang pag-attend sa church? Ako'y pupunta lang, tapos mamaya uuwi na uli. Ganyan po ako dati. Napakamahiyain ko po noon. Kung makikilala nyo lang ako, I think ang nakakakilala lang sa akin dito nung bata ako si Judea. Si Dea. Napakamahiyain ko noon, right? Opo, kasi talagang hindi ko ma-imagine ako po'y magiging pastor. Hindi ko ma-imagine ako'y dadalhin dito sa Canada. Hindi ko ma-imagine na ako po'y nandito sa inyong harapan. But then, sabi ko, Panginoon, nung na-encounter ko si Lord, binago niya ako. Nung na-encounter ko si Lord, hindi niya pinamukha sa akin, anak, di ka karapat-dapat. Ikaw hindi ka karapat-dapat. Ikaw kulang ka. Hindi niya pinamukha sa akin ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, sasamahan kita. Kaya excited ako eh. Sino po ditong gustong samahan siya ng Panginoon? Palakpakan nga natin si Lord. Sabi ko, Lord, I do believe walang imposible sa iyo. At sabi ko, Panginoon, nung ako'y nag-commit sa Panginoon, sabi ko, Lord, basta kasama kita. Basta kasama kita, Lord. Kahit saan ako pumunta, basta kasama kita. Yun lang ang hiling ko. Basta kasama kita. Kasi ang hirap gumawa ng isang bagay na hindi kasama ang Diyos. Ang hirap magpatuloy na wala kang kasama at hindi mo alam, kasama ko ba talaga si Lord? Pero kapag confident ka sa iyong sarili, Lord, kasama kita, dinala mo ko sa Canada, hindi nagkataon na dinala mo ko dito, hindi nagkataon kapatid na nandito ka ngayon. Sinadya ni Lord. Sinadya ng Diyos na pumunta ka dito. Hindi nagkataon. Maybe sinasabi mo, ay, sinuwerte ako, hindi ka sinuwerte. Pinagpala ka ng Lord. Kaya ka nandito. At hindi ka dadali ng Diyos sa isang lugar na iiwan ka lang niya. Hindi ka dadali ng Diyos sa isang lugar na iiwan ka lang niya, kapatid. Amen? Kaya kung ano man sabihin ng kaaway, sabihin man niya ang iyong past, maybe hanggang ngayon naririnig mo, sinasabi sa iyo ng kaaway, ay, ikaw ay ganyan ka naman, ganyan ka naman. Sabihin mo lang sa kaaway, noon yun, pinatawad na ako. Ikaw na may gayaan, malaswa naman ang iyong pag-iisip. Noon yun, pinatawad na ako. Ipamukha mo sa kanya,
ako pinatawad, ikaw hindi. Right? Kaya kapag sasabihan ka ng kaaway ng kung ano-anong mga negative thoughts, para ikaw ay i-discourage, sabihin mo sa kanya, ako pinatawad ng Diyos, ikaw hindi. Tapos ang usapan. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. That's why we must choose to hear God's voice. Paano natin mapapakinggan or paano natin malalaman ang boses ng Panginoon? Paano natin malalaman na nagsasalita ang Panginoon? Through His Word. Yan po ang pinag-aralan natin last week. Nandito po ba kayo? Through God's Word. Balik po tayo sa Word ni Lord. Don't ever, sabi nga lagi, don't ever tell to me na hindi nangungusap si Lord, hindi nakikipag-usap si Lord, kung sarado naman ang ating mga, ano daw? Bible. Kung ating mga Bible ay sarado, talagang hindi natin maririnig ang Panginoon. That's why we must read the Word of God. I always encourage you, lagi natin basahin ang salita ng Panginoon. Right now, ang ginagawa ng kaaway, ginagawa sa mga Christians, pinatatamad tayong magbasa ng Bible. Bakit? Para hindi natin malaman ang katotohanan. Para hindi mo malaman ang truth. Sabi ko nga po kanina, truth matters. Ang truth ay importante. Paano natin malalaman ang truth? Through God's Word. Sabi ni Pastor Alisa last week, God's Word is the only thing that can transform your spirit, soul, and body. Ito lamang ang salita na makakapagbabago ng ating spirit, soul, and body. Ano bang sinasabi ng God's voice sa devil's voice? Pakita po natin. Ito po ang sinasabi ng God's voice. Di ba? Ang laki. Sorry po. God's voice, it calms you. Ano po? It calms you. Yan po ang salita ng Panginoon. It calms you. Pero ang devil's voice gives you worries. Yan po yan eh. Malalaman mo na yan ay salita ng Diyos kung ikaw ay pinakakalma nito. Pero kapag ka pinawo-worry ka lalo nito, hindi ang galing sa Panginoon. Ano pang ginagawa ng salita ng Panginoon? It comforts you. Sabi natin comforts. Pero sa kaaway, pagka sinasabi ng kaaway, it condemns you. Yan po ang sasabihin ng kaaway. It will condemn you. Lagi niyang ipamumukha sa iyo, wala yan. Ikaw na naman, attend ka pa. Lagi ka namang sumasabat hindi mo naman pinakikinggan ng asawa mo. Ayaw mo magpailalim. Tapos attend ka. Mainisin ka nga. Yan lagi ang sasabihin ng kaaway. Ano pa ang God's voice? God's voice encourage you. Sabi natin encourage. Encourage you. Pero ang devil's voice, it will discourage you. It will discourage you. God's voice strengthens you. Sabi natin strengthens. Lumalakas ka. Kapag ka naririnig mo, kapag ka nakakapagbasa ka ng Bible, hindi niyo po napapansin, kapag ka nagkakaroon tayo ng ganitong gawain, nagkakaroon kayo ng life group, or kung ano man, or prayer works, ano man ang gagawin nyo, all about pagbabasa ng Bible, basta may word of God, tayo lumalakas. Amen? Tayo ay nai-strengthen. Pero alam niyo po, ang devil's voice, it weakens us. It weakens us. Ano pa? It clarifies us. It leads us, ang God's voice, reassures, it heals us. Sino po ditong gusto ng kagalingan? We need God's voice. It gives us hope and peace. But the devil's voice confuses us, frightens us, it hurts us. Ano pa? Take away our hope and peace. Inaalis ito ang ating kapayapaan, ang ating pag-asa. Yan po ang devil's voice. Right now, every day, meron tayong kakayanang mamili. Sino ba ang pakikinggan ko? Ang salita ni Lord o ang salita ng devil?
Sino ba ang papakinggan ko? Because every day is a battle day. Every day is a a um, a day of choice, a time to choose. Ano bang pipiliin ko? Papakinggan ko ba to or ito? Yung confusion or yung direction ng Panginoon? Can I hear an amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya gusto ng kaaway, wag natin pakinggan ang kanyang salita. Gusto ng kaaway, wag nating i-treasure ang word ni Lord. Yan ang po ang gusto ng kaaway, wag tayong magtiwala sa salita ni Lord. Noong pong si Eve ay nagkasala, kinonfuse muna siya ng kaaway. Si Eva nung siya ay nagkasala, kinonfuse muna siya ng kaaway. Etong prutas na ito, kapag kinain mo ito, magiging parang Diyos ka. Sinabi na ni Lord eh. Ano ba sinabi ni Lord nung nilikha niya ang tao? I've made you in my own image. Pero kinukonfuse ng kaaway. At ganun pa rin ang taktik ni Satan until now. Kinukonfuse pa rin lahat ng tao. Kaya po meron po ngayong tinatawag na identity crisis. Kino-confuse ng kaaway until now ang mga tao. Ito ang identity mo. Ito ang identity mo. Pero malalaman naman na agad natin. Sinabi na ni Lord ang kanyang identity. Ang identity ng tao is man and woman. Ano po? That's what God says. Iyan po ang sinabi ng Bible. Amen? Hanggang ngayon, kino-confuse pa rin. At sinasabi ng iba, no, iba na ngayon ang culture. Ganito na tayo ngayon. But you know what? Nagbabago man ang kultura, nagbabago man ang panahon, nagbabago man ang season, nagbabago man ang sitwasyon, ang salita ng Panginoon hindi magbabago. Can I hear an amen? Kaya kung may pagtitiwalaan ka, salita ni Lord. Kung may pangahawakan ka, salita ng Panginoon. Amen. Let me give you an example. Alam niyo po ba, ang lahat ng kasalanan, nag-start po yan sa lies. Ang lahat po ng kasalanan, nag-start yan sa lies. Unang-una, example ko po dyan, stealing. Bakit nagnakaw? Di nagsinungaling muna? Ano, nagnakaw ka? Hindi po. Sa cheating. Sino po dito naka-experience na mag-cheating? Bakit nag-cheat? Ano po, kung ano na idadahilan. Pero ang totoo, hindi naman yon. At sasabihin, nag-cheat ka ba? Hindi po. Pero ang totoo, nag-cheat. Nag-lie. Dishonesty sa adultery. Adultery. Ano, pastor, yung adultery? Yung bang meron ng asawa, yung isa parang pinagnanasahan mo pa at kung ano pang gusto mong gawin. Adultery. Chinachat mo yung dapat hindi na i-chat. Ano po? Paano nagsimula yon? Sa lies. Sa lies po yon, mga kapatid. Nagsimula muna yun sa lies. Kaya ang gusto ng kaaway, tayo ay mamuhay doon. Huwag tayo doon sa honesty, kundi sa lies. John 8:36 says, ito po ang sinasabi ni Jesus, so if the Son sets you free, you are truly free. So if the Son sets you free, you are truly free. Sinasabi dito ng Panginoon, kung nakikilala mo ako, kung talagang tinanggap mo ako sa iyong puso, pinalaya na kita. All we need is Jesus. Can I hear an amen? Ano yung truth na sinasabi dito? The truth is that Jesus is talking about not about the knowledge or facts. The truth is Jesus is talking about Himself. You need me. If you want to be free, you need me. John 1 verse 14, the Word became flesh. Nasa John pa rin tayo. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and ano daw? Full of grace and truth. Full of grace and full of truth. Ang Panginoon po ay mapagbiyaya
Ang Panginoon po ay mahal tayo. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yan po ang Panginoong Hesus nung dumating siya dito, full of grace. Tanggap na tanggap ka ng Diyos. At dahil tanggap na tanggap ka ng Diyos, at dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, hindi rin siya papayag ng hanggang dyan ka lang. Sasabihin niya ang katotohanan sa iyo, na yung katotohanan na iyon ang magpapalaya sa iyo mismo. Kaya yung grace mismo at yung truth ang babago sa iyo. Can I hear an amen? Nandiyan pa ba kayo? Naiintindihan niyo po ba? Nagigets niyo po ba? Kaya hindi lang full of grace, full of truth din ang pagdating ng Panginoong Hesus. Gusto ng Panginoon, i-level up ka. Ayaw ng Diyos na hanggang dyan ka lang. Nakilala ka ni Lord, na dati ikaw ay mainisin sa biyaya ng Panginoon. From glory to glory, binabago ka mamaya, hindi ka na mainisin. Pasensyoso ka na, pasensyosa. Dati, ang hilig mo magmarites, pero ngayon, kinikip mo na lang. Imbis na kumalat, kinikip mo na lang at pinagpe-pray mo na lang, Lord, pinagpe-pray ko yung kapatid kong yun. Amen? Amen? Full of grace and full of truth. So number one, why truth matters? Why does pursuing truth and speaking with honesty matter? Because it will set you free. Sabi niya, set you free. It will set us free. Number two, why is it matter? Why does it matter? Pursuing truth and speaking with honesty, it sanctifies us. Sabi natin, number two, sabay-sabay po natin sabihin, John 17:17, sanctify them in the truth, your word is truth. Si Jesus po ay nagpe-pray this time kay Father God. Sinasabi ni Jesus, sanctify them. Lord, isanctify mo ang iyong mga anak in the truth. At sinabi dyan, your word is, so the Bible is the truth. The Bible is the truth. Hindi niyo po napapansin, kapag ka nakakarinig ka ng word of God, it change you. Binabago ka nito. Nababago po ba talaga tayo? Sa biyaya ni Lord, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, binabago tayo nito. It sanctifies us. It encourages us. Kaya po sabi sa 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is inspired by God. Sige nga po, basahin nga po natin sabay-sabay. All scripture is it yung pala yun. Ano po? All scriptures, or all scripture is inspired by God. Meron pong in-inspire ng Panginoon lahat po ng nagsulat ng book sa Bible. Ano, from Genesis to Revelation, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true, to make us realize what is wrong in our lives. Kaya kapag ka nakikinig tayo ng word ni Lord, pag minsan tinatamaan tayo, pag minsan ang sakit, Pastor, ang sakit nung salita ni Lord. Ang sakit na sinabi mo. Kasi po ganun talaga ang salita ng Panginoon. Talagang binabago niya ang puso natin. At hindi po yun maiiwasan. Kahit sino pong mga tao ang pumunta dito sa unahan at mag-preach, meron tayong word. Sasabihin natin, ang sakit naman nun. Kapatid, kapag ka nasaktan ka sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, mahal ka ni Lord at tinatama ka nito. Tinatama ka nito. Sabi niyan, for us to make realize what is wrong in our lives. Kasi ang alam natin, lahat tayo lagi tama. Hindi, Lord, tama ako. Pero once na napakinig natin ang salita ng Panginoon, nakapakinig tayo, nakapagbasa tayo,
At nalalaman natin, mali pala yung ginawa kong yun. Si Brother Topper po ang isa sa may example ko dito. Nagkausap po kami. Biyaya ni Lord. Siya po ay dating nagloloto. But God's grace, siya po'y binago ng word ni Lord. Sinabi niya po sa akin, alam niyo Pastor, ako dating nagloloto, pero nagbasa ko ng salita ni Lord. At doon ko naintindihan na hindi ko dapat pagkatiwalaan ng loto at pagkatiwalaan ko dapat ay si Lord. Eh nakakatuwa. Sabi ko, praise God. Pero alam niyo po, hindi ako nagsasabi dito, huwag kayong magloto. Pero alam niyo po, ang salita ng Panginoon ay buhay na bumabago sa tao. Dahil ang salita ni Lord at sinasabi sa atin, huwag tayong umasa doon sa mga bagay na yon. What we call that is idolatry. We idol that. Sinasabi natin, ay, doon ako umaasa. At sabi niya sa akin, ang kanyang pera ay napupunta doon every month. Pero ngayon, biyaya ni Lord. Ano po, si Brother Topper, patuloy na binabago ng Diyos. Palakpakan natin si Lord, come on! Oh. That's how powerful is God's Word. Ang salita ng Panginoon. It makes us realize what is wrong in our lives. Mali nga pala to. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is. Hindi lang pinare-realize ng salita ng Panginoon ang mali mo. Kasi meron pong iba, ipaparealize lang ang mali mo. Mali mo to, mali to, mali to, mali to. Hindi ganon si Lord. Sasabihin ng Panginoon ang mali mo, at the same time, tutulungan ka niya na itama itong pagkakamali mo. Nakakatuwa kay Lord balance. Nakakatuwa. And God uses it to prepare and equip His people. Sino po dito ang people ni Lord? Each and every one of us here. We need the Word of God because it will prepare us, it will equip us to do every good work. Yan po ang manual. Amen? Tama, Pastor. Kaya dapat kinokorek natin yung mga pagkakamali. Dapat kinokorek natin yan. Alam niyo po, nakakalungkot if ganito rin ang ating mindset. Ano po? Because sometimes ginagamit ng iba ang Word of God para i-rebuke intentionally ang iba. Para masaktan sila. Sabi ko, Lord, ano ba yun? Intentional na ginagamit ang salita ng Panginoon para masaktan ng iba. Before we correct others, ano ba sinabi sa Biblia? Ephesians 4:15. Speak the truth in growing in every way more and more like who is the head of His body? The church. Ano po? Speak the truth in love. Minsan, di ba, parang ang sarap kasi mang-correct, lalo na kapag alam mo yon, kapag hindi nakikita yung pagkakamali mo. Sabi nga sa Bible, bago ka mag-pinpoint ng iba, bago mo i-correct ang iba, tignan mo muna ang troso sa iyong mata. Tignan mo muna ang mata mo. Baka may puwing ka. Kasi, most of the time, kapag nagko-correct tayo, hindi natin nakikita, may pagkakamali nga rin pala ako. At gusto natin dikdikin, hindi, mali ka talaga. But if you will correct others, ang sabi sa Bible po ang nagsasabi nito, speak the truth in love. Speak the truth in love. When we speak with honesty and pursue truthfulness, we should speak with love. Sabi mo sa katabi mo, love. With love. Paano tayo mag-correct ng iba? Paano natin kino-correct ang iba? Sinisigawan ba natin? Sinisinghalan kayo. Ano po? We should speak with love, and love is a decision. Sino po naniniwala dito na ang pag-ibig ay desisyon? Nung pong ako po'y nagpakasal sa aking asawa, every day, syempre mahal ko ang aking asawa because I choose to love her. I decide. Because love is a decision. Hindi araw-araw talagang romantic. Hindi araw-araw maganda ang araw. May mga gising na talagang talagang kakaiba.
At may patulog ka na talagang kakaiba. Pero sinabi sa Bible, love is a decision. At nagdesisyon ang Panginoong Hesus na mahalin tayo. Kahit hindi tayo kamahal-mahal. Nakakatuwa. Mismo si Jesus ay nagpakita bilang isang example. Hey, this is love. Because ang mga tao hindi natin alam ang pag-ibig. Ang alam natin ang pag-ibig ay something like emotion. Depende, kapag maganda ang sitwasyon, di mahal kita. Kapag hindi, hindi. Pero hindi po yun ang pag-ibig. Ang true love is kahit anumang sitwasyon, ay commit. Naalala ninyo, sino po dito yung mga nagpakasal na taas ang kamay? Aba, ayaw tumaas ang kamay. Okay, joke lang. Okay. Sa mga nagtaas ng kamay, ano sinabi niyo sa altar? Ano po? I do? I do not daw. I do not daw. I do ano ba yun? Hindi na maaalala daw. Kailangan ng pakasalan. Okay. Kailangan niya mag-renew. Kailangan na mag-renew ng vow. Anong vow ninyo? Till death, do. Tapos yung isa? For better and, ano pa yung isa? From sickness and good health? Tingnan nyo, nangako kayo. Kasi nga ang desisyon, hindi po ito, ang love is not an emotion. It is a decision. Desisyon ito eh. Ano po? Speak truth. And speaking truth in love is a decision. Kahit na ang sarap-sarap na lang ipakita ang iyong emotion at singhalan mo na lang at sabihan mo na lang, ano ba yan? Ano? Ang bagal-bagal naman. Ano? No, hindi ka gagawa ng ganon. Speak truth with love. Nung po kami nagkausap ni Bishop Art, bago siya lumipad papuntang Vancouver, I think a month ago, sinabi niya po sa akin, sabi niya, if you will correct somebody, make sure you correct them with love. Kapag ka pinagalitan mo ang iba, kapag ka sinabihan mo ang iba, make sure naman ipapaliwanag mo bakit mo sila sinasabihan. Especially kung anak mo ang iyong pinagsasabihan. Kapag ka may sasabihan ka at nasaktan, alam mo masakit yung salita mo, yung pagkakabigay mo ng word, masakit. Kailangan ipaliwanag mo, alam mo kung bakit ko to sinasabi sa'yo? Dahil mahal kita. Ayaw ko mapahamak ka. Kailangan may kasunod na ganon. Kaya speak the truth in love. Speak the truth in love. Huwag agad yung puro yung parang bigay na agad. Ano ba yan? Kumuha agad din ng sintron, tapos kinuha mo agad yung pinakametal, pinagpapalo mo na agad. Kasi siya na ako kayo. Na yun ang huli kong palo nung bata ako. Yung metal lang ginamit ng tatay ko. Anyways, pinatawad ko na siya. Mahal ko po ang tatay ko eh. Okay. Natatawa lang ako pag naaalala ko. Okay. When we speak with honesty and pursue truthfulness, kailangan may pag-ibig at halata ang alagad ni Jesus. Sino po dito mga alagad ni Jesus? Meron po akong ibang nakikita, kapag ka alagad ni Jesus, alagad ka ng pag-ibig. So, that means, kung ikaw ay alagad ni Jesus, alagad ka mismo ng pag-ibig. Kaya ang iyong salita ay puno din ng pag-ibig. Amen? Puno ng pag-ibig. Halata yun eh. Halata kapag ka alagad ka ni Jesus eh. Kapag ka makikipag-usap ka sa iba, kahit na unbeliever yan, malalaman yan. Alam mo, kakaiba ka, pagkakausap kita, parang ang lumanay mo. Kahit Batanggenyo ka. Alam ko naman mga Batanggenyo, tataas agad, mga high notes agad eh. Pansin nyo ba? High note lagi ako. Harap! High note agad. Pero alam niyo po, ang alagad ni Jesus, halata yan. Kasi alagad yan ng pag-ibig. Sabi natin pag-ibig. Sabi mo sa atin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Paano pa? Kahit sa pagpo-post sa social media, alagad ka ng pag-ibig.
Kahit sa pagpo-post mo sa social media. Kaya, be careful, ha? Be careful kapag magpo-post sa social media. Dahil ang dami nakakakita sa iyo. Kasi halata ang alagad ng pag-ibig. Kasi po pwedeng gamitin ng kaaway ang iyong pinopost sa social media para ang iba ay masaktan, para ang iba ay ma-discourage. Amen? Can I hear an amen? Kaya nami-miss ko na yung everyday may nag-ano na, good morning. Si Pastor Rap yun eh. Naalala niyo ba? Nami-miss ko na yung pag-ano niya ng um, devotion niya. Yun na napakinggan ko nung nag-ano kayo ni Sushmita. Parang napatigil na yun. Parang kailangan nang ibalik yung good morning na yun. Amen? Amen? It affects, ano po, ang iba. Nakaka-apekto po yung ating mga pinopost sa social media. Ang alam lang natin ay pinopost lang natin, pero the truth is, ang dami nakakakita niyan, ang daming po pwedeng maapektuhan niyan, ang daming po pwedeng ma-encourage niyan. Kaya choose na mag-post tayo sa social media ng may pag-ibig. Amen? May kasamang pag-ibig. Sabi mo sa atin mo, I love you with the love of the Lord. Amen? May naiintindihan pa tayo? Praise God. Halata ang alagad ni Jesus dahil ang alagad ni Jesus ay alagad ng pag-ibig. Why does pursuing truth and speaking with honesty matter? Number 3. Ito na po ang last. Next week tayo magpa-part 3. Tatapusin ko na ito. Okay. It will give us a long and satisfied life. Kapag ka nagsalita ka ng katotohanan, kapag ka nagsalita ka with honesty, ano po, sabi sa Proverbs 12:19, truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Naintindihan niyo po ba? Tatagalogin ko. Kawikaan 12:19. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Kitang-kita na eh. Sabi ko, ang tapat na labi ay mananatili kailanman. Ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Madami pong nagtagal na relationship. Madami akong kilala na hanggang ngayon na ang relationship na mag-asawa especially ay okay. Meron silang good bonding. Sa biyaya ng Panginoon, alam niyo po kung bakit nagtatagal ang isang relationship? Dahil may honesty. The key to have an intimacy in any relationship, the key to have an intimacy in any relationship is honesty. Pakita po natin. Is honesty. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. The key is honesty. In the first place, sabi nga sa Bible, di ba? Ano ba yung binasa natin? Ang tapat na labi ay mananatili kailanman. Kaya kung gusto mong magtagal ang iyong buhay, kung gusto mong magtagal ang iyong relasyon, maging honest. Maging honest. The key to have intimacy. Bakit ganun, Pastor? Wala kaming intimacy, wala kaming magandang relationship, kami mag-asawa, lagi kami nag-aaway. Kasi wala ang intimacy. At bakit walang intimacy? Wala ngang honesty. Kailangan sabihin mo sa kanya na yung totoo nararamdaman mo. Sabihin mo, ganito. Alam niyo po kaming dalawang mag-asawa, hindi perfect ang aming relationship. But then kapag meron mga times na misunderstanding, kami po yung nag-uusap. Nagsasabi ako sa kanya, alam mo, ayoko yung ganun. Ayoko ng ganito. Nung ako po yung naliligaw sa kanya, sinasabi ko na agad sa kanya ng diretsa, kapag tulog na, yung alam ko may misunderstanding, kinakausap ko siya, sasabihin ko, alam mo, ayoko nung ganon, may nangyaring ganon. Ayoko na, ganito. Pero gusto ko luto mo. Ganon lang. Tapos ang usapan. Anong pinapoint ko dito? Anong pinapoint ko dito?
for us na lalong lumago ang ating intimacy, kahit po dito sa church, kahit dito sa simbahan na ito, if you really want na magkaroon tayo ng intimacy, we need to be honest. We need to be honest with each other. Amen? Mas nagiging maayos ang bagay-bagay kapag ka naging honest ka na agad sa simula pa lang. Kung gusto mo na agad maayos, sa simula pa lang, maging honest ka na. Nung pong may nag-apply dito sa Canada, may nag-apply, kung ano-ano nilagay doon sa kanyang application, hindi naman tunay, nalaman ng immigration, parang kino-question siya, bakit ka pumunta dito? At sinabi ng immigration, dapat ikay nasa Fort Mac, pero bakit nandito ka? Kung ano daw sinasabi niya. But then, ano pino-point out ko dito? Kapag ka sa simula pa lang, naging honest ka na, magiging mapapaayos ang buhay mo. Buti na lang may kasama siyang isa at ipinaliwanag. Kaya po nandito ito para talagang gusto niya ditong tumira sa Edmonton. At sabi ko, oo nga no, kung nagsabi lamang itong taong ito ng diretsa, hindi na siya nagsinungaling. Kasi alam niyo po, ang pagsisinungaling, ang lies, kapag ka nagsimula ka, masusunuran niya ng isang lies. Hanggang mamaya, sanay ka na nagsisinungaling. Pero alam niyo po, ang hirap mamuhay sa kasinungalingan. Napakahirap. Pastor, napakahirap nga po niyan. Napakahirap po maging honest. Can I hear an amen? O madali bang maging honest? Napakahirap. Napakadaling maging honest kapag ka merong nakakakita sa'yo. Halimbawa, sa trabaho mo. Andyan si boss. Andyan si manager, si supervisor. Ang dali maging honest. Kailangan mo magpakasipag. Kapag ka wala na si supervisor, bumubuklat-buklat ka ng cellphone, mamaya pupunta ka na lang ng CR, tapos mga 30 minutes ka doon, mamaya lalabas ka na uli, tatrabaho. Pero ang totoo, niloloko mo si supervisor. Pero hindi yun ang totoo eh. Niloloko mo sarili mo. Amen? Pastor, paano ba ako magiging honest? Sino po dito gusto malaman niya? Pastor, paano ba ako makakalaya dito? Paano ba? Sino po dito gusto malaman? Paano maging honest? At i-pursue natin ang truthfulness. Sabi po sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. Yan po sinabi ng Panginoon Jesus. No one comes to the Father except through me. You want truth? You want way? You want life? Gusto mo talaga ng totoong buhay? Gusto mo ng katotohanan? You need Jesus. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Sino dito gusto ng katotohanan? Sino dito gusto mamuhay siya na may katotohanan? Sino po dito gusto mamuhay na may honesty at makapag-speak siya ng totoo? If you really want to enjoy life and see many happy days, we need Jesus. We need Jesus because Jesus is the only one who will give us way, who will give us the truth and the life. Meron po akong kilala, nabubuhay, pero ang totoo, para siyang zombie. Or probably, ikaw yung taong yon. Dumating ka dito, buhay ka naman, pero yung totoong buhay, para nakikita mo everyday, babangon ka na lang. Pagkabangon mo, pupunta kang trabaho, babalik ka na uli sa bahay. Walang buhay. Walang life. Pero yung iba dito, simula nung nakasama nila, tinanggap nila si Jesus, ewan ko sa inyo po ba, nakaka-relate po ba kayo? After nyo tinanggap si Jesus sa inyong puso, nagkaroon kayo ng tunay na buhay. At nabuhay kayo in truth. Ano sinasabi dito ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life.
Marami po ngayong mga tao, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Saan ba ako pupunta talaga? Ano ba direksyon ng buhay ko? Bakit nga ba ako nandito? You need Jesus. You need the truth. You need Jesus. Ang iba nga po, nabubuhay na talaga sa kasinungalingan. Tinanggap na nila, ganito na ako. Kaya yung iba binansagan sila, ako itong si Bugardong kung ano man, makakalimutin. Pinangalanan na sila. Sinabihan na sila na, ganyan ka lang, hanggang dyan ka lang. Hanggang dito na lang talaga siguro ako. Pero alam niyo po, ang totoo, ang identity mo ay ang sinabi ng Panginoong Hesus. Na ikaw ay mahal niya. You need the truth, you need Jesus. You need life, you need Jesus. Right now, I want to invite you to stand up, please. Sige po, lahat po tayo tumayo. The challenge here is to pursue truthfulness and speak with honesty. Speak honesty with love. At higit sa lahat, we need Jesus. Kasi ang totoo naman po, hindi talaga tayo magkakaroon ng enjoyable life, long and satisfied life, kung wala ang Panginoong Hesus. Nakakatuwa nga ito itong verse na ito. Sabi ko, Panginoon, salamat na lang. Direct kang sumagot. Pag minsan sinasabi ng iba, kailangan mo religion, kailangan mo ito, kailangan mo ito. No, you don't need a religion. In fact, Jesus hindi siya nagsabi ng relihiyon. Ang sinabi lang niya, basta magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin, kapatid. Magtiwala ka sa akin. There's a lot of things na pinagtitiwalaan natin. But right now, pagtitiwalaan natin ang ating Diyos na buhay. At kung anong sinabi niya, at kung anong sinabi ng salita, at kung anong ipinangako niya sa iyo, kapatid, gagawin niya yun. Maybe right now, sinasabi mo, it is impossible. But the good thing is, nothing is impossible with God. Nung pong Friday, pumunta po ko sa isang bahay. Sabi ko, Lord, anong gusto mong word na ibigay ko dito sa tahanan na ito? At alam niyo po, merong pinasabi sa akin ng Panginoon na meron dito sa bahay na ito, they are in a hurry. Maybe right now, meron ditong tao, you are in a hurry. Yung nagmamadali ka. Pastor, kailangan ko itong gawin, kailangan ko tapusin, kailangan ko to. But you know what? Every one of us, we are in a hurry. Kasi ang akala natin, hindi on time si Lord. Ang totoo po, ang Diyos natin is on time. At sabi ko, Lord, bakit ka on time? At sinabi ng Diyos sa akin, dahil ako ang may hawak ng oras. Kapatid, meron kang bagay na hinihingi sa Panginoon. Ang Diyos ay on time. Kasi siya ang may hawak ng oras. That's the good news. Kaya kung ano man kapatid, ang iyong hinihiling kay Lord, the truth is, I am on time. Pagkatiwalaan mo ako, sinasabi ng Diyos sa atin, pagkatiwalaan mo ako, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, magtiwala ka sa akin. Sinasabi ng Diyos sa atin. Come on. Come on. And right now, who among you right now, gusto mong mabuhay with, or gusto mong i-pursue ang truthfulness? Gusto mong, from this day forward, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, sa biyaya mo, magsasabi na ako ng totoo palagi. With love, oh God. Hindi lang ako basta magsasabi, kundi with love, Panginoon. At totoo po, mahirap po ito.
Yes, mahirap. Pero ngayon, hihingi tayo ng biyaya sa Diyos. Right now, pikit po tayong lahat. Come on, kausapin nyo. Kausapin po natin si Lord. Kausapin mo si Lord personally. Be honest. Be honest. Ngayon, i-practice mo ang maging honest sa Panginoon. God hears you. God hears you. Kapatid, God hears you. Come on, just pour out your heart to Him. Meron dito, gusto niya mabalik yung fire niya kay Lord. Come on, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I need you. Gusto ko ma-revive muli. God hears you, kapatid. Just pray. Come on, pray. Ang Diyos natin nakikinig. Ang Diyos natin ay nandito right now. Woo! Come on. Come on. Lapit kay Lord. Yes, God. Salamat, Panginoon. Pinakikinggan mo ang bawat ita. Sa kanilang prayers, Lord. Lord, sa kanilang dalangin. Woo! And God is sanctifying you right now. When I talk about sanctification, God is changing it from glory to glory. Woo! Lord, right now, Panginoon, i-sanctify mo ang bawat isa sa amin na nandito ngayon. Before na ibuhos mo ang iyong presensya. Come on, come on, come on. Woo! Sanctify us, oh God. Yes, Lord, yes, Lord. Come on, pinapakinggan ka ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. And right now, Panginoon, Lord, open up your heaven. Open up the heaven, oh God. I request, Lord, to pour out your presence in this place. More, 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 more. Come on, come on, come on, come on. Lapit kay Lord. Jesus, we
to worship Him. Right now, I just want to invite everyone. If you are the person, that person na kinakausap ng Diyos, I want to invite you in the front. I do believe this Sunday is not just an ordinary Sunday. It is an extraordinary Sunday. At gusto ng Panginoon, katagpuin tayo right now. If you are that person na kinakausap ng Panginoon, na lumapit dito sa unahan, I just want to invite you here. At the count of 3, just come in the front. Come to the front. Come to the front. Just be honest. Just be honest. You are free. Gusto mong mag-worship, you are free na lumupod. You are free na sumigaw. You know what? God is here at ipaparanas niya ang matindi niyang presensya sa bawat isa sa atin. Lord, I pray, Panginoon, as we worship you again, Panginoon, fill this place with your truth. Fill this place, Panginoon, with your presence, O God. Sa bawat sulok, Panginoon, ng lugar na ito, Lord, we declare your presence, we declare deliverance. Lord, we declare, Panginoon, a breakthrough, Panginoon. Lord, we declare, Panginoon, miracle after miracle. Lord, right now, we lay down, Panginoon, our lives. Panginoon, our lives is not perfect. But Lord, we are here for you. Binibigay namin ang buo naming pagtitiwala sa iyo. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Come on, come on. Continue to worship Him. Continue to worship Him. Come on. God is here. Woo! Lord, pour out your presence in this place. Woo! We worship you, Jesus. We worship you. We want more of you. We want more of you.
Hallelujah. Kapatid, because you are honest, naging totoo ka sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, draw to me and I will draw near to you. Draw near to me and I will draw near to you. Hindi pa tapos si Lord right now. Hindi pa tapos ang Diyos. Lord, I pray, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito. Father God, we are drawing near to you. We are drawing near to you. We are drawing near to you, O God. Lord, I request, Father God, ang iyakap mo, patuloy mong iparanas sa bawat isa mong anak na nandito ngayon. Abba, Father's love. Abba, Father's love. Lord, yakapin mo ang bawat isa sa amin dito. And Lord, I pray, Panginoon, na wala kang lalagpasan sa amin. Wala kang lalagpasan sa amin. Abba, Father's love. Abba, Father's love. More. 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 I don't know about you, but there's somebody here. You are full of worries, full of doubts. Ibigay mo yan kay Lord. Ibigay mo yan sa Panginoon. Lord, yakapin mo pa kami. We need you. We need you. We need you. Maging Lord sa mga nasa online, oh God. Kung ikaw ay nasa online, you need comfort from the Lord. Lord, I request maranasan nila ang iyong paghihakap. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Somebody here, merong bagay na pinalelet go sa iyo ang Panginoon at yun ay yung galit mo. Right now, wag mong palagpasin itong araw na ito na hindi mo binibigay yan kay Lord. Kapatid, it's time to let it go. It's time to let it go. Hindi ka makaka-move forward kung may galit ka. And right now, God is telling you, it's time to let it go. It's time to let it go. Forgive, forgive, forgive. Forgive, forgive. Come on. Tinutulungan ka ng Panginoon na magpatawad. Salamat, O God. Forgive, forgive, forgive. I declare forgiveness in this place. At kung ano man bagay ang nakasakit sa simbahan na ito in the past, Lord, I declare healing. I declare healing upon this place, upon this church, O God. Lord, pagalingin mo ang simbahan na ito, O God. Woo! Shakanda bahal. Lord, we need healing, healing, O God. Ito ang word mo, Panginoon, sa simbahan na ito, healing. Pagalingin mo, Panginoon, ang sugat, Panginoon. We need to move forward. We need healing, O God. Lord, yakapin mo ang bawat isa sa amin right now. In Jesus' name. Come on, come on. At the count of 3. At the count of 3, desire more of Jesus. Shakanda bahanda. 1, come on. Woo! More of you, Jesus. We want more of you, Jesus. More of life, more of truth, more of way. We want more. We want more of you, Jesus. Come on, desire. True. Come on. Come on. At the count of 3, receive strength. Woo!
you alone, and I will not be. I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be. Let the people of God sing. And I Hallelujah. Thank you, Father God. Salamat, O Diyos, sa ginawa niyo ngayong pong hapon na ito. Lord, daladala namin ang truth. Lord, daladala namin, Panginoon, ang iyong presensya sa paglabas namin sa lugar na ito. Lord, give us grace, Panginoon, to pursue truthfulness and speak with honesty from this day forward. I dedicate to you lahat po ng mga kapatid ko na nandito, maging Lord sa mga kapatid po namin na nasa online. Salamat, O God. Napakabuti niyo po. To you alone all the glory, all the honor, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen.